Live life to the fullest. Yan ang lagi nilang sinasabi. At yan din ang lagi kong ginagawa. Lahat ang pwedeng subukan ng isang tao, nagawa ko na. Yet parang kulang pa rin. I'm successful, yet unfulfilled. Surrounded by people, yet lagi kong ramdam na mag-isa ako. I'm living the life to the fullest. Pero pakiramdam ko, isang patay, walang buhay, nakakapagod. Hello? Hello, sino to? Sorry, hindi kita marinig eh. Mahina yung signal dito. Iris! Ano? Sino? My daughter! Sorry. Shopee ka eh, ha? Sige na, bye. Party! Yeah, come on, party! Tuloy ang party, guys! Tuloy! Okay lang? Are you enjoying the night? Wow! Cheers! Help! Tulong! Someone help! Tulong! I'm so sorry to say this, Mr. Mendez, but you have an advanced stage of pancreatic cancer. Sadly, there's nothing we can do to treat it. The only thing that you can do now is manage it. And with your remaining months with your loved ones, maybe, you know what they always say? Live your life to the fullest. Talaga ba? Good morning, Sir Colin! Nandito na ako. Maglilinis na po ako. Good morning, Aya Mila. Pasensya ka na, maraming ulit kalat, ha? Naku, sir. Sanay na ako dyan. Konti pa nga ito eh. May house party ka ulit mamaya? Wala muna, Yaya. Abay, mala. Pahinga ka muna sa party, sir. Mamamatay na ako, Yaya Mila. Si sir talaga. Abe, kung gabi-gabi ka talaga magwawalwal, tiyak, mamamatay ka talaga. I have pancreatic cancer, Yaya. Wala nang lunas. Sir? Sir, sino mag-aalaga sa'yo, sir? Sinong makakasama ninyo? Ano ba yan? Sino ba yan? Sandali! Ano ba? What do you want? Ay, good evening po. Nandito po ba si Colin Mendez? Depende. Bakit anong kailangan mo sa kanya? May kailangan lang po ako sabihin sa kanya. Good news or bad news? Depende. Depende sa? Depende kung paano niya tatanggapin. Oh, come on. Cut the chase. Anong news? Patay na po si Eunice Anunuevo. And? They used to be together. Wala akong kilalang Eunice. Ay, so, ikaw po si Colin Mendez? Well, sabi niya po bago mamatay, they had a thing daw nung college ni Colin Mendez. And that thing led to me. Anak ako ni Eunice at ni Colin. I'm Janine. I'm sorry, Janine. Tama ba? Janice? Janine. I'm sorry, Janine, ha? Pero ang ganda ng kwento mo. Pasok sa magpakailanman. Pero hindi ako yung hinahanap mo eh. Wala talaga akong kilalang Eunice. Magkaklase daw po kayo sa ARC 101 nung freshman. Doon daw po kayo nagkakilala nung pinahiram mo po yung notes sa kanya kasi
lagi siyang absent, lagi siyang sumasama sa student movements. Simula nun, lagi na daw kayo magkasama. Pag may climb siya sa mountaineering club nila, hindi na daw po kayo mapaghiwalay. She said that you were the love of her life. Imposibleng sinabi niya yan. Eh di sana, nung umamin ako sa kanya nung nararamdaman ko, sana naging kami. So, kilala mo si Mami. Yes. No, kilala ko siya. Pero how can I be sure na ako nga yung tatay mo? Kagaya ng sinabi mo, di ba? Very outgoing si Eunice. Pero, she said that you were the love of her life. Pwede naman po tayong magpa-DNA test. Kung hindi match, edi okay, bye-bye. Nice meeting you. Alam mo naman na mahal magpa-DNA test, di ba? Mukhang mayaman naman po kayo eh. I mean, you should at least take a chance. Kesa naman you'll be living the rest of your life thinking na, what if anak mo nga talaga ako? I mean, you only live once. Live it fully. Yan yung sabi ni Mama sa akin. So, dito gusto tumira. Kung ikaw nga yung anak ko, ilang taon ka na? 15. And yes, whether we like it or not, dito ako. At least, that's what the law says. Konsensya mo rin naman kung mapahamak ako if you send me away. Hindi ko nga maalagaan yung sarili ko eh. Mag-aalaga pa ako ng iba. Di naman natin kailangan alagaan yung isa't isa. I mean, we can just coexist as a father and daughter. You sound like... You? Nakakagulat naman, sir. May anak pala kayo? Eh, paano kung hindi lang yan isa? Paano kung marami sila? Oh, Ano ba akala mo sa akin, Yaya? Pangawala. yes, sir. Alam mo, Yaya, ganito lang ako, pero maingat ako, no? Kaya sure ako na isa lang yan at wala nang iba pang darating. Maingat. Pero, Wrong timing nga yung pagdating niya eh. Kung kailan pa... alam mo, sir, baka kamo, right timing. Eh, di ba? Baka yan yung sagot sa sinasabi ko na sino mag-aalaga sa'yo. Ngayon nalaman mo ang kondisyon mo. Ayaw nga niyang mag-alaga eh. Mag-coexist lang daw. Coexist? Good morning, Iha. Ako nga pala si Yaya Mila. Ako yung katulong ng Sir Colin dito sa bahay. Almusal ka na. Ay, hindi po. Hindi po ako nag-almusal. Kasi recent study shows that hindi po talaga healthy kung kumain agad sa umaga. It spikes up your insulin. Tsaka isa pa po, dapat mag-ketosis muna bago mag-first meal. Para healthy. Para humaba yung buhay. Dami mo naman sinasabi. You could just say no. Sayang naman po yung kaalaman ko if hindi ko ma-share, di ba? Tsaa. Pwede ka sa tsaa? Ay, Sige. Ay, nako okay lang. sige. Hoy, Ay, anong ginagawa mo? Ako na dyan, hoy. Ay, hindi po, hindi po. Hindi po kasi ako sanay nang walang ginagawa. Tsaka sabi ni Mami, pag hindi daw nagkikilos, magkakasakit raw yung katawan pag lagi nakaupo ng buong magdamag. Kaya pala, matanda na ako, pero wala pa akong sakit. True. Kaya tinan mo, ang sexy mo talaga, oh. Parang, gano'n na ako, sexy mo talaga. Talaga ba? Oo. Ay, bola ko. Sobrang sexy. True kaya, oh, tinan mo, may shape. Oh, talikod. Dami mo siguro man. I'm leaving for work. Ay, ay, para saan po yan? Alamas mo.
Summer vacation po. Well, pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin. Pwede kang mag-shopping or you can go out with your friends. Ay, wala po ako masyadong kaibigan eh. Tsaka hindi po ako masyadong nagsha-shopping. So, paano ko mapapakita sa'yo na I'm a good father? Ito lang kasi yung alam kong paraan eh. Yung bigyan ka ng allowance. Salamat po, Dad. O sige na, mauna na ako ha. Bye. Ingat, Dad. Ay, sorry. May mali po ba sa sinabi ko? Wala. Hindi lang ako sanay. Sige, alis na ako. Ingat din kayo. This is Mommy and si Dad. Yaya Mila? Yaya Mila, nag-ayos ka ba ng workstation ko? Ay, andyan ka na po pala. Sorry po, nakatulog na po ako. Tsaka, kumain na rin po ako. So, di po kita masasabayan. Ay, ganito ka po ba palagi umuwi? Sobrang late na. Yes, why? Di lang po kasi ako sanay na gising sa ganitong oras. Hindi din ako sanay na may question ng mga ginagawa ko. Sorry po. Sorry, pasensya ka na. Kainom lang. Pasensya ka na. Gusto niyo po ng kape? Sige. Gawin ko po kaya. Sino nagluto nito? Ay, ako po. Tinuro yan sa akin ni Mommy kasi specialty niya yan eh. I know. Ha? Bakit kasi gumagawa ka pa dito sa bahay? Andiyan naman si Yaya Mila eh. Baka mamaya sabihin ng DSWD, inaalila kita. Alila? OA mo naman, Dad. Ayoko lang kasi lumaki ng walang alam sa buhay. Kaya tinuro sa akin to lahat ni Mommy. Kasi alam mo naman, hindi naman habang buhay nandito siya. Tsaka ikaw. Tsaka hindi ako sanay na makalat yung bahay. Sabi ni Mommy, okay lang daw makalat ang buhay. Wag lang makalat. ang bahay. Ayaw mo po talaga kumain? Sarap yun, oh. Hindi ba nakaka-spike ng insulin yan? Kung dadamihan mo yung kanin. Tapos kinakain ka na, oh. Sarap niyan, promise. Sige na nga. Sarap, no? Galing ako magluto. Turo ni Mama. Dad? Wala kang work? Dad? Dad? Oh my gosh. Hello po. Emergency po. Kailangan ko po ng ambulansya. Ay, sorry po. False alarm. Ano ba yan? Dad, Ambulansya agad, ha?
Ano ba yan? Akala ko naman kung napaano po kayo. Lasing lang po kayo. Oo, ganito lang naman ako tuwing umaga eh. Hindi po kayo pwede ganito araw-araw. Bakit ba ha? Ano bang pakialam mo? Eh ganito na yung buhay ko eh. Kailangan mo alagaan yung sarili mo. I mean, I can't be an orphan twice a row. Si Mami nga namatay sa disease. Tas ikaw rin mamamatay sa disease? Gaya-gaya lang? Saan ba ako gusto mamatay ha? Aksidente? Murder? Wala. Ayoko kayong mamatay. Sa ngayon, gusto ko kayong mamatay dahil sa old age. In that way, mas matagal pa po tayo makakasama. Alam mo, manang-mana ka kay Eunice. Pareho kayong mag-isip. Lagi niya sinasabi sa akin, ang importante sa buhay ay hindi maging mayaman or maging successful. Ang importante, may kasama ka. Yung mahal mo. Yun yung importante. Gusto niyo po ng cold water? Wait ko po ako. Kape na lang. Ma-irritate yung tiyan mo niyan. Nagkasakit ka pa. Actually, tama ka. Eunice was the greatest love of my life. Actually, hindi. She's the only one I loved. Wala na ako ibang minahal pa kundi siya lang. Pero siya rin yung the one and biggest heartbreak ko. Kaya siguro ako nung nagkaganito dahil sa kanya. She broke me into 1,000,000 pieces. Kaya di na ako nagmahal ulit. Pero all is well naman. Nakamove on na ako from her. Pero yung epekto niya sa naging buhay ko pagkatapos, hindi nawala. Alam mo, si Mommy, she always thought about you every day. Lagi kanyang binabanggit. Sabi niya, her best days daw are with you. Kaya kanya siguro pinapunta dito, no? To make amends with me. Sabi lang buhay. Isa yan sa dahilan. Pero ang pinakadahilan dyan is legally, ikaw ang tatay ko. And ayon sa batas, ikaw ang dapat kumukup sa akin. Bad trip naman to. Patuloy na yung luha ko eh. Totoo naman eh. One, two, three, four. Oh. Oh. 1, 2, 3, 4. Grabe. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh. Isa pa? Isa pa? 1, 2, 3, 4. Oh, isa pa, isa pa. Oh, isa pa? Sige, 1, 2, 6, 7. Hello, Ashley. Busy ka ba tonight? Magpapaparty si Ben sa BGC. Tara, sunduin mo ko. Tonight? Ano kasi? Come on, Colleen. Ikaw tong nangungulit sa akin for months to go out. Tapos ngayon, 4. 1, 2, 3, 4. I'm sorry, Ashley. But I can't tonight. wait! Ito mo yung skills mo, Nay. Sa sayaw. Ulit. Okay, anong sayaw? Papasukin ako. Sundin mo lang lahat ng nasa prescriptions ko. It can help you manage your disease and somehow prolong your life. Siya naman yung paraan talaga para guminhawa ang remaining days mo. Change of lifestyle. Pananaw mo sa buhay. Have something to look forward to.
yung magiging dahilan kung bakit ka gumigising araw-araw. Dad? 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 Yes, may problema ba? Ay, wala naman po. I'm just checking on you. Is everything okay? Oo naman. I'm good. Tawag ka lang if you need anything, ah. Salamat sa concern. Dad, I'm here. Halagaan natin ang isa't isa. Muna na ako. So, bakit hindi mo to sinasabi sa akin? Para sa naman. I can take care of myself. Sa ngayon. Pero, paano pag lumala? May mga doktor naman na gagawa para sa akin nun eh. Dad naman eh. Janine, anak, pasensya ka na sa daddy mo. Hindi kasi siya sanay na may ibang taong nagkikare sa kanya. Di ba? Ikaw naman, Sir Colin, hayaan mo na si Janine. Siyempre, nag-worry siya sa iyo eh. So, how long? Months. Sabi ng doktor. So, tama nga yung hula ko. I'm gonna be an orphan for the second time? Kainis ka naman, Dad. Hey! Andito pa ako! Di ba sabi nga ng doktor, let's live life to the fullest? Alam mo, lagi tinuturo sa akin ni Mama kung paano magluto ng iba't ibang like, mga food. Ikaw na tinola. Natry ko na mag-tinola. Tapos, sinigang. Favorite ko talaga yung sinigang. Favorite namin gawin ni Mama yung sinigang. And when the world feels cold and blue, I'll always be right here with you. The years may fly. Ikaw po, nagluluto ka din po ba? Naluluto pero kadalasan si Yaya Mila lang yung gumagawa para sa akin eh. Never change. I'll stay for you, and you'll stay for me. No matter where Buti na lang po nandito ako para tulungan ko po si Yaya. may lead. Di mo naman kailangan kasi andyan naman si Yaya Mila para gawin to. Pero salamat ha. Every little while, hold my hand. Don't let time move fast. Antik na yan ha. Tatawa ka pa? Ano bang gusto mo ha? Mag-iyakan tayo dito. Para magpakailanman. Hindi. Unfair lang kasi napagdaanan ko na naman yung dinanas ko na pain kay Mama. You think so? Hindi ba mas painful yon kasi mas matagal kayong mag-asama? Hindi naman sa tagal yun, Dad. I'm sure marami ka nang nakilala sa buhay mo. Pero, do you care about them? Do they care about you? Kaya nga salamat. Dahil dumating ka.
Anak. Pasensya ka na, ha? Late na tayo nagkakilala. E di sana mas naging tatay pa ako sa'yo sa mas mahabang panahon. Bakit kasi nauna pa tong sakit ko kaysa sa dahilan para mabuhay ako. Don't worry, Dad. Di ako aalis every step of the way. Salamat, anak, ha? Sa lahat. Most especially, alam ko na ngayon ang ibig sabihin ng sinasabi nila na live life to the fullest. At ikaw ang nagturo sa akin nun. Salamat. So, paano na yan? Sana naman ako pupulutin. What do you mean? Siyempre, ito ang bahay ko. Ito yung tahanan mo. Sa'yo na ulit to, Dad. Ano to? Yan yung mga binigay mo sa akin na allowance everyday. Di ko naman yan ginagastos. Ano ka ba, anak? Sa'yo yan, ha? Tago mo na lang kung di mo gagamitin. Dad, di naman to sukatan ng pagiging ama. Ang importante, nandito ka. Lahat ng meron ako, lahat ng na-achieve ko sa buhay, walang dahilan noon. Walang patutunguhan. Hanggang sa dumating ka, anak. Kung mabubuhay man ako muli, sana mas maaga kita makilala. Para magkaroon naman ng saysay ang buhay ko. Kasi totoong nagsimula ang lahat nung dumating ka. Anong ginagawa mo dito? At sino nagsabi na pwede kang tumira dito? Bakit? Sa itong bahay na to? Ano ba? Nakausap kita! Tama ako! Bakit ba ba? Hindi talaga pwedeng mamatay ang kambal mo. Nagbayad na yung kliyente sa kanya. Hindi yan pwede i-cancel o ipagpaliban. Diyos ko, Kuday! Yung kakambal ko nagiging halo doon na koma! Ako dito? Ano na, nababaliw na ako! Ikaw! Kasi ikaw yung kambal at walang nakakaalam nun, maski ako. Ikaw yung sasagot sa mga naiwang problema ng kambal mo.